you, Jackie. Thank you, thank you. Ayan. Hi! Walang kalatoy-latoy. Hi! Hello! Ito po yung naka-attend sa akin yesterday dito. Ayan. Palakpakan naman natin. Alam mo bakit? Palakpakan natin yung hindi naka-attend. Anyway, there's just a bunch of people lang naman na hindi naka-attend kahapon. Siguro in one way or the other, meron kayong reason why you are never here yesterday. Pero just the same, we're very happy that you're here kasi hindi ko ina-expect na ganito karami ang attend ng leadership training. Kasi normally, pag sinabing leadership training, selected lang yan, quality people lang yan. And I was surprised kasi ang dami nyo. Ibig sabihin, ang daming quality people dito sa Bicol. Kasi dapat, alam mo, pag leadership training ako, kasi sa networking, importante yung pagiging leader. Mamaya pag-usapan natin ito paano yan. And normally, ang tinitrain ko ng leadership, yung mga, pag sinabing leader dito kahit paano, may grupo na, o kaya naman malalim na yung motivation nila, malalim na yung commitment nila. So normally, pagkatapos po ng OPP, like ng event kahapon, the following day, pag nag-leadership training ako, siguro ang audience ko is somewhere around 50 to 60 lang, quality. Ibig sabihin, hindi lahat ng mga downlines, sinasabihan ng uplines na, oh, you're qualified tomorrow, attend ka ng training. Hindi lahat sinasabihan nun. Kasi may pinipili yung ganito training eh. Hindi lahat ng tao pwede ma-absorb yung tuturo natin dito, yung pag-uusapan natin. So yung mga upline, ang ginagawa namin sa kanila, ikaw yung mamili kung sino yung papa-attendin mo sa leadership training. So syempre yung upline, pipiliin niya, ipaprioritize niya yung mga tingin niya, malalim na, quality na, ibig sabihin malalim na motivation. Tapos, in-expect namin the following day na konti na lang ang mga tao. You know what surprises me today? Ganun din naman ang ginawa namin sa mga uplines ninyo eh. Just select bunch of people na quality na leaders para umattend. And nagulat ako, ang dami palang quality people na leader dito sa Bicol. Bakit? Karamihan ng mga unang nagiging successful sa business na to, of course, yung mga nagiging leader. Ano ba yung leader? Yan yung, of course, no, sa buhay, merong tinatawag na follower at saka leader. Sa school, mapapansin nyo kung sino yung mga leader. Di ba sa school, mapapansin nyo? Kasi estudyante, karamihan. Sa school, mapapansin nyo, meron talagang, sa class ninyo, merong mga 2 o 3 tao na sila talaga yung nag-shine. Sila yung may initiative, sila yung pag merong election like student council, sila yung namumuna, sila yung gustong-gustong nagpa-participate. Itong mga leader, ito yung active. Itong mga leader, sometimes sila yung may lakas ng loob para mag-approach sa professor. Nakikita niyo yung mga ganun sa school? Na hindi lahat ng tao na kaklase mo katulad ng mga leader na to. Meaning, meron silang character, meron silang personality. Bakit ganun sila? And most often than not, pag ganun yung character ng kaklase mo, normally, ito yung top of the class. Tama ba yun? Yes. Normally, kung sino yung mga leaders sa klase mo, ito yung mga nagiging presidente, ito yung malakas na professor, ito yung kasabihin ng professor na, di ba nag-exam kayo, na-experience na may exam kayo, tapos yung examination paper, ang ginawa ng professor, pina-check dun sa top of the class ninyo. Na-experience nyo na yun? Yes. Na, oy, correct mo to, ikaw na yung mag-check. Diba? Ito muna, kaklase ko lang yan Doon nakuha nyo. Pero ibig sabihin, itong mga estudyante nito, kaya sila ganun kasi nag-step up sila. From being an average student, they never accepted na yung pagiging average nila, hanggang doon na lang. Kaya umaalis sila sa comfort zone nila and nagle-level up sila. Nag-a-assume sila ng responsibility, nagkakaroon sila ng initiative. These are students that doesn't necessarily mean they need to be supervised. Ito yung mga tipong estudyante that do not normally need supervision. Sila yung, alam mo na, may kusa. Alam niyo ba yun? May kusang palo. Hindi katulad ng mga ibang estudyante, disusi. Alam mo yung disusi? Yung pag sinusian mo, gagalaw parang robot. Pag wala nang susi, sususian naman. Ito yung mga tipong tao na they need to be pushed. Ito yung mga taong kailangan ipupush mo pa, i-remind mo pa, i-motivate mo pa. Well, ganun talaga. Meron talagang personality yung mga ganun. Pero dito sa In Global, if you want to become successful, ladies and gentlemen, believe me, kailangan dito may kusang palo ka. Kailangan dito may kusa ka. Kailangan may initiative ka. Kailangan hindi ka disusi. Kailangan kahit hindi ka constantly sinusupervise, ginagawa mo yung business.
Kailangan kaya mong i-motivate yung sarili mo. Kailangan kahit hindi ka pinapalo at alam mo kung anong role mo dito sa AIM Global, yun ang leadership. And believe me, just like in school, ang unang-unang nagbibigay ng reward, ang unang-unang nagkakaroon ng malaking kita, yung mga nagiging leader. And today, ladies and gentlemen, is a very significant day. You know why? Kasi today, ang transformation mo from being an average person to a quality leader of Alliance in Motion Global. Ngayong hapon, at ang goal ko ngayong hapon na to, ang goal ko ngayong araw na to, that when you go home tonight, when you go home later this afternoon, you're a different person already. That's my goal. My goal today is to change you from being a mere caterpillar to that of being a butterfly. Kasi normally maraming mga tao, maraming mga distributor, ang tagal nila dun sa cocoon. Alam niyo yung cocoon? Okay? Yung cocoon na, yung bago magkaroon ng transformation, ang isang butterfly, nasa cocoon muna yan, normally yung mga caterpillars. Makikita niyo yung cocoon, kulay itim, ganyan ang shape niya, kulay itim, na normally nasa trunk ng trees. Tapos makikita niyo may malaki, may maliit yan, kulay gray or kulay black. And dyan nag-hibernate, dyan nag-transform yung caterpillar. Now, ito maganda, no? Nature has its way, na yung opening nito, yung lalabasan niya, kailangan maliit lang. You know why? Para mahirapan siya. Bakit niya kailangan mahirapan? Kasi, pag lumabas siya, kailangan mapiga yung katawan niya. Mas-squeeze. Kasi pag nag-squeeze yung katawan niya, may lalabas na juice sa katawan niya. Na yung juice na yun yung pampatibay ng pakpak niya. Nag-gets niyo siya? So, ibig sabihin, nature has its way na yung caterpillar, yung cocoon, ang pagkakadesign, maliit lang yung butas, such that pag lumabas po yung cocoon, or lumabas yung butterfly, mapipiga, para yung juice na lalabas sa kanya, mag-flow sa body niya, up to the wings, to the feather, etc., na yun ang magpapatibay ng pakpak. Alam nyo, karamihan ng transformation sa AIM Global, ganun din. You'll find yourself challenging, you'll find yourself to be facing a lot of challenges. Kasi hindi mo namamalayan, nagta-transform ka na that of being a caterpillar to that of being a butterfly. Yun nga lang, may isang bata, nakakita, hirap na hirap lumabas yung butterfly sa loob. Kasi pag lalabas niya, mapapansin nyo, nagsishake yan. Yung gumagalaw-galaw na malapit na palabas, tapos ang unang-unang lalabas sa kanya, ulo, hirap na hirap. E bata, alam mo ginawa? Ginunting. Ginunting, oh. Sabi na kawawa naman, nilakihan yung opening. Such that, totoo, hindi nga ako nahirapan yung butterfly na lumabas. Kaya lang lumabas, diretso sa lupa. Tapos nung dumiretso sa lupa, it was struggling to really spread its wings, kaya lang hindi niya magawa, kasi nga hindi na-spread sa kanya yung chemical, yung juice. Alam niyo nangyari sa kanya nila hanggang patay. So, minsan, yung easy, yung pagiging madali, dangerous pa lang minsan ito. Alam niyo bakit maganda sa AIM Global? Kasi medyo mahirap to. Pero dapat lang. Kasi lahat ng may value sa mundo, pinaghihirapan ko. Nasabihin, di ba mahirap ng AIM Global? Dapat lang. Mayaman ka dito, dapat mahirapan ka talaga. Bakit dapat mahirapan dito? Ganun talaga, may value eh. Ang pag-aaral ba, pinaghihirapan? Yes. Ang marriage ba, pinaghihirapan? Yes. Yung pagpapalaki ng mga bata, pinaghihirapan? Yes. Yung work, pinaghihirapan? Yes. Lahat ng may value, practically, pinaghihirapan. Kaya kung mahihirapan ka dito, okay lang. Kaya ngayon, magkakaroon kayo ng transformation that ang goal ko this afternoon is to give you a deeper understanding kung ano ba itong pinasok ninyo. Such that, magkakaroon kayo ng obligation na dahil nakita niyo yung bigger picture ng Alliance in Motion Global, ladies and gentlemen, it's gonna be your role na ito i-explain, ipalaganap sa magiging grupo ninyo. Na kayo, ang perspective mo dito malalim na para pag nagkaroon kayo ng grupo o kung may existing na grupo kayo, ipapaliwanag mo din sa grupo mo kung gaano ba kalalim itong pinasok natin. Kasi for some people, madaling mawala sa AIM Global, sa networking, kasi hindi nila alam kung ano yung mga bagay na naghihintay sa kanila. Hindi nila alam what's in store for them.
Hindi nila alam kung ano ba talaga ano ba yung nandun. So for some people, they catch the vision initially, pagkatapos ng OPP, they get very excited, makakatch na yung vision initially. Pero after some time, nawawala. Bakit? Kasi hindi nila alam kung ano yung bagay na naghihintay sa kanila. Meron pong isang aso nakakita ng pusa. Di ba yung mga aso, pag nakakita ng pusa, normally, yung lumalaman bakit ano ba yung kinagalitan ng aso talaga sa pusa. Pag nakakita ng pusa, talagang galit na galit sila. So, ang ginawa nitong aso, hinabol niya yung, sabi na lang natin di pusa, rabbit. Nahabol niya yung rabbit. Di ba pag tumatahol yung mga aso, ang lakas? Nung hinahabol ng aso itong rabbit na to, narinig ng ibang aso. Sumunod yung ibang aso. So before that, after that, yung isang aso, naging 3 na sila, hawak-hawak, hinahabol yung rabbit, hanggang sa naging 5 na, hanggang sa dumami na yung mga aso humahabol dun sa rabbit. Kaya lang, habang tumatagal, paunti na ng paunti yung aso. At the end of the day, alam mo kung sino lang humahabol? Yung aso na lang na unang nakakita. Now let me ask you, ba't nawala yung ibang aso? Kasi nakikahol lang sila. Hindi na alam reason. Tumahol yung kasama, natahol na rin ako. Tumahol, takbo na rin ako. Tama ba? Tama ba? Pero kung tumatal ko siya, kahol siya ng kahol, bakit ako na dito? Bakit nagawa ko dito? Kaya pagkapagod na, after some time, pagkapagod na, wala naman pala eh, di ba? Sounds family? Sounds familiar ba? May mga ganun, di ba? May mga ganun downtime. Na ano lang, napasabay lang sa agos. Kasi, nag-pay-in siya, pay-in din ako. Pumapalakpak din ako. Nagdala siya, nagdadala din ako. Pero after a while, hindi talaga nila na-catch yung vision. Pag napagod na, ayaw na po nila. At ang naiiwan, isa na lang, yung leader na tunay nakakita. Ngayon, ang job ninyo, kung kayo yung leader na nakakita ng vision, gano'ng palalim po, ang goal ninyo hindi lang dapat sa inyo yan, dapat may paliwanag dito sa ibang tao. Kasi pag ang downtime mo, malalim ang understanding. Kahit ikaw, parang kang pako dito eh. Ano yung pako? Di ba may head yan? Pag ganyan yung pako eh. Ngayon, pag yung pako, pagka pinumpok mo yan sa kahoy, syempre papailalim ng pailalim. Kailangan dito pagkakabaon mo, pati ulo, nandun sa ilalim. Bakit? Para hindi ka na mahugot. Ganun ka dapat kalalim. Kasi kung yung ulo labas pa rin hanggang dito, ganyan ka lang kalalim, may ulo pa na nakalabas, mahuhugot pa rin to, tama? Kailangan yung baon na baon, yung talagang pati yung ulo nakabaon. Dapat kukunin mo yung pako, hindi mo makuha. Ganun ka dapat kalalim dito. Na kahit ano mangyari, anong bagyo man ang dumating sa buhay mo, hindi ka mawawala kasi malalim ka na. Yun ang goal ko ngayong hapon na to. And ang ipapaliwanag ko sa inyo is about network marketing. What is your future here? What is the advantage of network marketing? How it becomes a successful, it's a very, very perfect business for everybody. So, ang una kong slide, ang una kong papakita sa inyo, ang title ko, papaliwanag ko sa inyo dito, bakit hindi ka pwedeng mabigo dito? Why you cannot fail in network marketing? Why you should succeed? Bakit ako dapat maging successful dito? Ito papaliwanag ko sa inyo. Why you cannot fail? Kasi sometimes, yung mga tao, okay lang sa kanilang mag-fail sila sa networking. Ladies and gentlemen, if you're gonna do this and if you want to be like us, gusto nyo maging katulad namin, kailangan wala sa isip nyo yung mabibigo ka. Dito, isa lang ang pupuntahan mo. Wala nang exit, kundi success lang ang pupuntahan mo. Wala ka nang babalikan. Papaliwanag ko sa inyo kung bakit. Now, sometimes, there are type of people, na nami-meet natin sa networking. People we meet in networking, minsan may makikita ka na mga tao, pag in-invite mo, hindi man lang pupunta sa meeting. Minsan naman, may mga tao makukuha ka, pupunta, pero hindi interesado. Minsan, may mga mag-join, pero pagkatapos mag-join, pagkatapos mag-pay-in, walang gagawin. Sounds family? Yes! Diba? People who show initial interest but give up easily. Bakit ko pinakita to? Simple lang, because these people, okay lang sa kanila mag-pay. Kaya for them,
okay lang ako mawala agad. Ito, lalo na to. People who show initial interest but give up easily. Because they do not know what in store for them. What is in store for them? Ano yung bagay na naghihintay sa kanila? Now, ipapaliwanag ko sa inyo ngayon, lalo na sa mga kabataan na nandito, or even doon sa mga tao, ay paano? You're in the, matagal ka na nag-work. Why you cannot fail in this business? Why you cannot fail in network marketing? Why you cannot fail in Alliance and Motion Global? There are development stages in every country. So in an economic point of view, makikita nyo, next slide please. Ito po yung development stages ng countries. So relevant ito sa pinag-uusapan natin ngayon. Number one, merong tinatawag na underdeveloped country. Ang isang underdeveloped country, naglaganap po ang paghihirap. Poverty prevails. Very few ang white-collar workers. Very few ang mga professionals sa isang underdeveloped country. Pagdating sa negosyo, karamihan, maliliit na mga tindahan na. Now, to give you a better picture, ito po ang itsura ng Pilipinas before the war. Nakuha niyo siya? Before the war, ito ang itsura ng Pilipinas. Now, ganito yan. Pag nagnegosyo ng mga panahon na yon, ang magkakalaban ng small business versus small businesses. Nakuha niyo kung paano? Now, sa stage na to, you and I know that if you want to become financially free, dapat naka-mindset ka na dapat magkaroon ka ng negosyo mo. Siguro kung magne-negosyo ka, noong mga panahon na to, pwede pa. Kasi dahil small business pa lang ang naglalaganap dito, maliit na puhunan, pwede ka nang magkaroon ng negosyo. Kaya lang, unfortunately, when we talk about corporate, kukunti pa lang ang mga nagtatrabaho. Kukunti pa lang ang professionals. I remember, alam niyo, yung mga panahon na kukunti pa lang ang mga professionals sa mga panahon na yan. Ang lola ko, graduate lang ng undergraduate po ng college. Pero magugulat kayo, yung lola ko, naging mestra po siya, naging teacher. May mga kilala ba kayong gano'n? Na nung araw, yung mga lola natin, di ba kahit hindi nakapagtapos, nagiging professional sila? Naalala niyo yung mga panahon na yun? Yes. Ito pa, kahit hindi nakapagtapos, ang gagaling man, English. Yes. Kahit hindi nakapagtapos, ng mga panahon na underdeveloped ang country, nagkakaroon sila ng trabaho. Kaibigan, bakit ko pinaliliwanag sa inyo to? Kasi, simple lang, kung ang mindset mo ngayon para magbago buhay mo, yung maging empleyado ka, work for someone else, kaibigan, it's an obsolete formula already. Because applicable yung formula yan nung underdeveloped pa ang Pilipinas. It's an obsolete formula. If you're using a formula na obsolete na, kaibigan, mapapaghulihan ka na. Bakit? Kasi nung mga panahon na to, pag empleyado ka, gaganda pa ang buhay mo. Believe me, nung araw, pag naging teacher ka, magkakabahay ka ba? Of course, kaya nga sa Maynila, may tinatawag na Teacher's Village. Nung araw, pag ikaw nagtatrabaho po sa GSIS, magkakabahay ka ba? Magkakapera ka ba? Yes, kaya nga meron tinatawag na GSIS Village. Nung araw po yun, dati pag ikaw public school teacher, may housing ng government para sa'yo. Maganda ang sweldo mo. Isa ka sa mga pinakamataas ang bayad sa Pilipinas pagka ikaw ay dati public school teacher. Now, ilagay natin yung setting na yun dito ngayon. Let me ask you, pag ngayon naging teacher ka, I'm not trying to put it down. Don't get me wrong on this. Pag ikaw naging teacher ka sa panahon ngayon, sigurado ka bang magkakabahay ka pa? No. Hindi na. Hindi na. Same profession. Pero bakit hindi na? Kasi nagbabago po ang panahon. Kaya pag ang turo sa'yo, go to school, get good grades, and go look for a good job, it's an obsolete formula. Kaya marami pa rin humihirap ngayon. Marami pa rin mahirap kasi ina-apply nila sa buhay nila yung formula na dati lang pwede. Ngayon, hindi na pwede. Bakit advantage na naka-attend ka nito? Simple lang. Ngayon mo nalaman na obsolete na pala yung formula ang ginagamit mo. Ngayon, pag binago mo yan, pwede nang magbago ang buhay mo. Tama ba? Maraming mga tao, hindi nila alam, obsolete na yung formula nila. Kaya pag may mga kaklase kayong ayaw maniwala sa inyo, okay lang. Sabihin mo sa sarili mo, okay lang. Obsolete naman yung formula niya. Sabihin mo sa klase mo, ayaw niya kinakantsawan ka. Sabihin mo sa kanya, ano ka? Obsolete na ang formula. Pag sinabi na yun, yung obsolete formula, bahala ka.
pag lumalalim ka ganito, madi-discourage ka ba kagad? Kung ganito kalalim na iintindihan mo, kaibigan, hindi mo alam yung pinasok mo pala. Ganito pala katindi yung pinasok ko. Meron bang developed country? Ano ko, recute lang. Ha? Tama ba? Eh, ganun talaga. Nasa Alliance in Motion Global si Georgian Gonzalez, kaya may ganitong training. Kaya may ganitong training. So, dito, ang sinasabi ko kanina in terms of employment, you can become financially free, kahit pa paano, magkakapera ka pag nasa underdeveloped country ka. Yung negosyo, pagka ikaw nagnegosyo sa underdeveloped country and you survive that period, after some times, ikaw ngayon yung may pera. Tingnan nyo, yung mga malalaking negosyante ngayon, ito yung mga nagnegosyo during the pre-war era. Like, kung kilala nyo si JG, John Gokongwei happens to be one of the tycoons in the Philippines. He started his business nung pre-war. Ibig sabihin ng pre-war, bago mag-gera. During the pre-war and post-war era, yan yung underdeveloped ang Pilipinas. Bago ang gera at pagkatapos ng gera, ito yung underdeveloped country stage natin. Pag ikaw nagnegosyo ng mga panahon na yan at nag-survive ka, traditionally, may pera ka ngayon. Again, that principle applies in an underdeveloped country stage. Pero ngayon subukan mo magnegosyo that right now, Philippines is a developing country. In a developing country, ladies and gentlemen, ang naglalaban na malalaking negosyante versus maliliit na negosyante na. Kung ang mindset mo magnegosyo sa panahon ngayon at maliit lang ang puhunan mo, kaibigan, hindi ka makakasurvive kasi ang kalaban mo, malalaking negosyante. Naka-mindset ka mang mag-business because we know for a fact that you and I know that if you want to become financially free, kailangan mag-business ka. Unfortunately, right now that we are a developing country, paano ka magne-negosyo kung kakalabanin mo yung mga taong nakapag-establish na matagal bago ka pa maging tao? Nakuha niya ibig ko sabihin. So, in a developing country, it's okay to do business, but it's very risky. Kaya anong nangyayari? Nation begins to progress. Huge amount are needed to build infrastructure and construct big factories to export products and earn foreign exchange. Yan na po ang Pilipinas ngayon. The government encourages the growth of big corporations by allowing them to be listed on the stock market. These corporations eventually swallow up their competitors. Now, let me explain. Pagkatapos ng country na magiging isang underdeveloped, magiging developing country yan, nation begins to progress. May mga dumadating ng investors from other countries. Yung nation, nagkakaroon na ng kahit papano development. Nagkakaroon na ng kalsada, kailangan mag-develop na ng factories, kailangan mag-develop na ng mga infrastructures. Unfortunately, hindi magagawa ng gobyerno mag-isa yun. So gumagawa sila ng tinatawag na conglomerate. Conglomerate, ibig sabihin nun, cooperation ng big businesses. Paano nila ginagawa itong cooperation and conglomerate na to? Merong tinatawag na stock market. Yung stock market, yung mga kumpanyang nandyan sa stock market, ang ginagamit nila sa expansion ng negosyo nila, ginagamit nilang pera sa expansion ng negosyo nila, yung mga bumibili ng stocks nila. Let's say, bumili ka ng stocks ng San Miguel Corporation. San Miguel Corporation uses that money para lalong mag-expand yung business nila. Ang tubo mo doon, pag tumubo yung kumpanya na ininvestan mo, may tubo yung pera, ininvest mo. Nakuha nyo ba kung paano? So, ang tawag doon, dividendo. So, nagbibigay ng dividend siya. Now, just imagine this. Ang mahirap dito, ang mga malalaking negosyo, meron na sila, listed sila sa stock market. Meaning, ang puhunan ng mga to, hindi na po milyon. Ang puhunan ng mga to, bilyon na. Kasi nga, may nag-i-invest sa kanila mga tao. Na ang tawag natin, bumibili ng stocks. So, ano ginagawa ng mga tao to? Simple lang, ng mga negosyante ko. Nagpapagawa ng mga malalaking malls. Nangongontrata sa gobyerno sila, gagawa ng kalsada dito sa ganito. Nangongontrata sa gobyerno sila gagawa ng irigasyon. Nangongontrata sa gobyerno na humihingi ng permit para magpagawa ng lalaki, sobrang lalaking mga establishments, nagpapagawa ng malalaking building. You know why? Kasi nga, ang puhunan nila, billion na. Bakit ko sa inyo sinasabi to? Simple na, kaibigan.
Sa stage na developing country, kung ikaw magne-negosyo ka, let me tell you, if your mindset right now is to have an regional business, ladies and gentlemen, you are in a sunset industry already. Palubog na kung ngayon ka pa magsisimulang magnegosyo. Bakit? Ang lalaki na po ng mga kalaban mo. Saan ka pupwesto? Taga-Pasig po ako. Dati, ang Shaw Boulevard, makikita niyo yung gilid niya, kainan lang po na maliliit na karinderya ng mga taxi. Ito, crossing to eh. Yan. Crossing. Ito ang Shaw Boulevard. After a while, nagtayo po dito. Sa kabila muna dito. Nagtayo dito ng Manuela. Yan. Pagkatapos magtayo ng Manuela dito, sa katapat, may nagtayo din. Shangri-La. Tama ba? Sa likod ng Shangri-La, pag nasa Shaw Boulevard ka, likod yan. Ano yung nandito sa likod? Mega Mall. Tama? Dati, may mga taong may negosyo dito, may mga butik. Dito eh, may mga butik. O ngayon, paano na itong mga butik na to, nung tumayo itong mga negosyo na to? Butiki na lang, butik. Bakit? Yung store nila, CR na lang ni Mega Mall. Now you will tell me ngayon ka magne-negosyo na ganito ang nangyayari. Good news, ladies and gentlemen. Legazpi is a very progressive city. Sooner or later, there's gonna be a lot of investors coming in right in the next future. Sooner or later, in the future, magkakaroon dito ng SM. Sooner or later, magkakaroon dito ng malalaking mga negosyante. Magne-negosyo ka sa pangapanahon na yun, kaibigan, kakainin lang ang negosyo mo. Saan ka pupunta? Now, the concept is simple. Mega Mall, ang pangalan ng negosyo nito, SM Prime Holdings. Maraming negosyo yun, SM Prime Holdings. Underhill, ang hindi naiintindihan ng tao, ang pinakamayamang tao sa buong Pilipinas ngayon, si Henry C. Kilala niyo ba si Henry C? Yes. Si Henry C, according to Forbes magazine, just a few months ago, ang net worth niya, pag sinabing net worth, yung halaga niya, labas lahat ng utang, liabilities, etc. Ang net worth niya, together with all his properties and businesses, nasa $3 billion. Dollars. Malaki, maliit? Tingnan niyo mabuti to. Doon sa iba, hindi na-appreciate to eh. Makikita ko gano'ng kalaking pera to. Ilagay niyo na lang, kada isang dolyar, para madaling computin. Ilagay na lang natin magkano per dollar? 50 ka na para madali. 50. Para madaling computin. So 50 times 3 billion, ilang billion piso yan? 150 billion pesos yan. Ganyan kalaki ang pera niya. 150 billion. Malaki, maliit? Malaki. Alam niyo, papaliwanag ko kung gano'ng malaki ito. Kung ikaw si Henry C., paano mo uubusin ito? Ayan, hypothetical situation. Sabihin na natin, ang gagastusin mo araw-araw para ubusin to, 1 million a day. Ang goal mo, ubusin eh. Goal mo ubusin, araw-araw, 1 million ubusin ko. Pag hindi mo naubos yung 1 million ngayon, malaki problema mo bukas, 2 million ang ubusin mo. Okay. Pag 1 million ang inuubos mo, araw-araw, magkano mauubos mo sa isang linggo? 7 million. Sa isang buwan? Sa isang buwan, mga 30 million, 31 million. Eh sa isang taon, 365 million. Now, i-divide ko lang to ng 365 million. Ang goal mo, 150 billion, maubos mo 1 million a day. So, ang mauubos mo per year, 365 million. Kung umuubos ka ng 1 million a day, na 365 million a year, alam niyo ilang years niyo mauubos yung 150 billion na gumagastos ka ng 1 million a day? Alam niyo ilang years? 400 years po bago mo maubos.
Ganyan kalaki yung perang yan. Malaki ba siya? Yung ba, alam nilang malaki na to. Malaki na to. Nung nakita to, grabe pala, ang laki talaga. Kaya ito yung pera na kailangan mo mamatay, mabuhay, mamatay, mabuhay. Hanggang 60 years old ka lang eh. Kaya itong taong to, yan yung kasabihan na ang kanon, yung kaapo-apuhan niya, mayaman na. But ladies and gentlemen, when did Henry C. started his business? When did he start his business? During the underdeveloping stage. Kaya sila mayaman ngayon. Henry C. started, bakit shoe mart? Nagtitinda po ng shoes sa Quiapo. Ini-import niya galing sa States, si Gundamano. Yan ang mga unang-unang nagdala ng ukay-ukay dito sa atin. Bibili ng sapatos, i-import dito, ibebenta together with some shoes na gawa sa Marikina. Ang storya niyan, sa Quiapo, lahat ng katabi niya nagbebenta ng sapatos. Sila sarado na, siya bukas pa. Ganun kasipag. Kinaumagahan, sarado pa yung mga katabi niya, siya bukas na. And then right now, he has a very big conglomerate. This, ladies and gentlemen, are amazing. Let me ask you, ano ang negosyo ni Henry C? Ang negosyo niya, may tinatawag na SM Prime Holding Company. It's a holding company. Bakit holding company? Pag sinabing holding company, under that, marami kasing kumpanya. Ano yung negosyo niya? Henry C. Ng SM. Ano negosyo niya? Bigyan niyo ako. Ha? Mall. Meron siyang SM. Tama? Under the SM, marami ba siyang branch? Yes. Sa bawat branch niya, may nag-occupy ba? May nag-release ba? May nagre-renta ba? Yes. Lahat na nagre-renta dito, bumibili. Alam niyo ba ng mga SM, lahat niyan, nagre-renta sa kanya. And part ng sales nila, merong kinikita sa NTC. So may bumili dito, may nagbenta dito yung bench, nagpagupit ka sa Ricky Reyes, etc. Kita si NTC. SM pa lang yan. Meron pang BDO. BDO, maraming branch o konti? Kada kliyente na nagdideposito, may kita wala? Kada may umuutang, may kumikita wala? BDO pa lang. Ano pa negosyo niya? Meron pa siyang real estate. Ano yun? Meron siyang SNDC, sa Shoe Mart Developing Corporation. Under this, ang daming condominium and building. One of that, yung hotels niya sa Tagaytay, etc. Kada may bumibili ng condo niya, etc. Kumikita siya? O ano pa? Isa sa mga pinakamalaking investment siya sa may-ari or investor ng San Miguel Corporation. Ano pa? Nasa independent power producing company rin siya. Nasaan pa siya? Nasa retailing business din yan. Pag pumunta kayo sa SM, napakarami pong bonus na brand. Guess what? Sa kanya yun. Siya manufacturer nun. At marami pang iba. Now let me ask you, ano negosyo niya? Ano negosyo niya? Networking ang negosyo niya. Ayan o. Ayan o. Oh, di ba? Networking ba negosyo niya? Yes. Oh, di ba? Eto siya. Hindi mo mabuti ha. Oh. Ito siya. Ikaw to. Oh. Re-recruit ka. Tama? I-re-recruitin mo, tuturuan mo rin mag-recruit. Mag-re-recruit ka ulit, tuturuan mo mag-recruit. Re-recruit ka ulit, tuturuan mo mag-recruit. Okay, oh. Recruit, lumami. Branch out ka. Ano? Ano negosyo mo? Ano negosyo niya? O, isa lang pupuntahan mo, payaman ka talaga sa negosyo mo. Oh. Nawa niya ba? Hindi lang sa network. Lusyutan. Ano negosyo ni Lusyutan? Fortune Tobacco. Ano pa? Allied Bank. Ano pa? Philippine Airlines. Ano pa? Meron siyang bago ngayon, yung Eton. Wala niya yung Eton. Real estate development din yan. Oh. Ano pa? Nasa malls din to. Nasa hotels din to. Sa kanya pong Century Park Hotel. Lusyutan. Ano negosyo niya? Dito niya. Ayala. Alala niya Ayala? O, ano negosyo nila? Malls. Glorieta, Trinoma, Greenbelt, kanila yan. Ano pa? Globe Telecom. Sa kanila yun. Lahat ng may Globe. Ano pa?
BPI, ano na yan? Ayala Life, ano pa? Ayala Land, ano pa? Dami. Oh, ano negosyo niya? Networking. Ano negosyo mo? O di wala na tayong pagkakaiba sa kanila? Tama ba? Kaya, kung ito maiintindihan ng maraming tao, kung ikaw ganito pagkakaintindi mo sa networking, hindi ka bibitiw dito. Pag hindi ka na nag-networking, kaibigan, simple lang. Paano ka makakasabay sa mga tao? That's why I'm telling you, you cannot fail in this business because you have no choice. You cannot fail in this business, you know what? Because dito ka lang magkakaroon ng opportunity para maging katulad ng mga mayayamang ito. You cannot fail in this business, you know why? Uulitin ko. The world out there is so unfair. Sabi nga nila, di ba? The world is full of deceit and lies. Only the fittest will get their prize. Kaya ngayon nandito ako sa developing country, ang hirap mag-traditional. Pero pag nag-networking ka, sa halagang 7,980 lang, may malaking negosyo ka na. Oh. Bakit? Kasi sa halagang 7,980, nandyan na lahat all in. Ilan ang branches mo sa buong Pilipinas? Alam niyo branch mo sa buong Pilipinas? Ang branch natin, 50 branches all over the Philippines. Meron pang mga 40 satellite, maliliit na branch. Sa investment mong 7,000, kasama na yung opisina mo. Sa investment mong 7,000, kasama na yung kuryente, binabayaran mo. Sa 7,980, kasama na yung counter, yung empleyado, yung inventory, yung import, yung business permit, yung pwesto, lahat. Sa 7,980. It's like having a partner na ikaw, naging partner mo yung AIM. Na yung AIM, sa kanya lahat. Sa AIM lahat eh. Sa kanya opisina. May binabayaran kayo dito. Sa kanya kuryente, sa kanya tao, sa kanya import, sa kanya permit. Sa kanya ang opisina, sa kanya ang payroll, sa kanya admin, sa kanya operation, sa kanya ang warehouse. Sa kanya lahat. Ikaw, ang ambag mo, ang contribution mo, 7,000 lang. Ito sa'yo. Pero pagdating ng kitaan, hating kapatid kayo ng Alliance in Motion Bureau. So saan ka nakakita ng ganitong partner? Kasi ang dapat yung intindihin dito, by joining in Global, it's like a partnership. Nag-join ka, na nagpili ka lang ng 7,000, may partner ka na. Na ang opportunity mo, parang kay Ayala, parang kay Henry C, parang kay Lucio Pan, na ikaw, dahil sa bilog-bilog na yan, yan pa rin malaking ginagawa ng mga negosyante, dahil sa bilog-bilog na yan. Kaya nung bago ako sa networking, alam nyo, hindi ako nakatulog eh. Hindi ko sa kisame namin, bilog-bilog eh. Yung bang nag-i-imagine ako kung ano mangyayari sa buhay ko when I join this kind of company, this opportunity. Kasi I know that I will become successful financially. And isipin mo, masarap dito, if one day you'll become a global ambassador, kaibigan, isipin mo, kumikita ka, wala kang opisinang binabayaran. Kumikita ka, you don't have to worry about your permits. You don't have to worry about etc. Your warehousing, your inventory, your operations, your admin, your payroll, your manpower. You don't have to worry about your warehousing. In AIM Global, when you become successful, kaibigan, wala kang iisipin. That's why I'm telling you, you cannot fail in this business. You cannot afford to fail here. Because if you fail here, saan ka pa pupunta? If you fail here, ano pa ang choice mo? Meron kang choice, but let me tell you, that choice will be an ordinary life. Ano ba yung ordinaryong buhay? Ano ba gusto nyo? Ordinaryo o hindi ordinaryo? Siyempre hindi ordinaryo. Hindi ordinaryo yung, di ba? Nagising ka na lang one day, bibili ako ng kotse niyo. Yun ang hindi ordinaryo. Di ba ang sarap nun? Pag-isip mo one day, tinatamad kang pumasok, bakasyon ng mga bata next week. Alam niyo ba, bakasyon na ng mga bata next week? Bigla mong naisip, ano ba? Halika mag-one week tayo sa Macau at saka sa Hong Kong, mamasyal tayo. Yun ang hindi ordinaryong buhay. Tama ba? Kaya para magkaroon ng extraordinaryong buhay, kailangan may gawin ka, kailangan palitan mo yung mindset mo. Na yung pinasok mong negosyo, hindi pala basta-basta. Now, tingnan mo, pangatlong stage. Okay? What is the third stage?
developed country. Kaibigan, dito papunta ang kumpanya natin, ang kabansa natin. Our country is heading to this direction. Sooner or later, we'll become a developing or developed country. Under a developed country, ito mahirap na. Lalong wala ka ng lugar dito. Kasi ang magkakalaban dito, malalaking negosyante na versus malalaking negosyante. And sa ngayon, nagkakatotoo na po ito. Tama ba? Nagkakatotoo na ba ito? O, tingnan mo. Si Ayala, may globe. Ano, di ba? Sino yung mga kalaban niya? Smart. PLDT. It's a very big company also. Dati ito yung pioneer. Guess what? Pumasok yung Sun Cellular. Alam nyo, dahil tayo papunta sa developed country, darating ang panahon, hindi na lang po 3 ang carrier ng cellphone. Dadami pa yan. Dadami pa yan. Ngayon, pagdating sa real estate, pagdating mo sa mga malls, sila nag-aaway-away na. Ang itsura niyan, pagka ikaw, mali na negosyante, ganda yung itsura mo pagka sumabak ka sa negosyo. Okay? Ganda yung itsura mo. Yan. Pag sumabak ka sa negosyo, ganyan yung itsura. Yan. Parang ang fish din. Yan. Yan. Ganyan. Parang pumasok sa aquarium na ganyan. Kaya lang, ang kalaban mo ito. Ayan ang kalaban mo. Tagay sa ibig ko sabihin. So, paano ka sasabay? Now, sa developed country, ang magkakaaway, hindi na lang ikaw tsaka ganito kalalaki. Marami ng malalaking mga negosyante ang papasok pa sa picture. So sila magkakainan. Saan ka pupwesto? Dessert ka na lang. Noong una, appetizer ka. Ngayon, dessert ka na lang. Kasi talit ka ng talit. Sa developed country, ang characteristic niya, when big corporations destroy many of the small vendors, these people may end up as white-collar workers. Maraming mga magnenegosyo. Pag sila nalugi, pag sila, alam mo na bankrupt, babalik na lang yan sa employment. Now, anong impact? Pag nag-employ itong mga to, syempre mas experience itong mga to. Mas magagaling. Mas marami ng alam. Sooner or later, ito, sasama pa ngayon sa mga naghahanap ng trabaho. You could just imagine the impact. Ang akala natin naghahanap lang ng trabaho, yung mga newly graduate. Ang hindi mo alam, yung mga dati ng graduate na nagkaroon ng negosyo, nalugi ang negosyo, pag lugi ng negosyo nila, wala silang choice. Babalik sila sa employment. And nagbabalo ng unemployment. You study ngayon ang protest a few years ago, napaka-demanding ng nursing. Ang daming nurse. Ang daming kumuha ng nursing. Ngayon, napakarami pong nurses. Walang trabaho. Puso, nung nag-aaral ka, kaya motivated ka eh. Grabe. Pagka-graduate mo, wala na. Pinauso. Tama ba yun? Yes. Yung nag-aaral ka, grabe mag-deploy ang mga agencies sa States eh, sa UK ng nursing or nurses. Kaya ikaw, aral ka ngayon, first year college ka, aral ka. Yun ang future mo. By the time na graduate ka, stop hiring na. Ano gagawin mo? You'll end up doing something else, doing other than your profession. Ngayon, I think ilan ba pumasang nurses na naman itong Budin board exam? 28,000. Ilan mo? 32,000. 32,000. 32 lang ba? Hindi. 37,800. Ang dami, 37,000. Prior to that taking of examinees, yung mga examinees ngayon, ilan yung pumasa 1 semester ago? Another 30,000 na naman. And it keeps on rising. Pataas na pataas, palaki ng palaki. White-collar workers are more knowledgeable and aggressive, kasabi ko na yan. The rise of the educational level and the growth of the middle income group, we see a corresponding increase in demand for